Worth 3,000 pesos na halaga ang nagastos ko sa paggawa ng kulungan ng baboy. Tara, samahan niyo ako. So dito, inumpisa na namin ang pagbungkal para maging patag ang flooring ng kulungan. At dyan nga ay nilagyan na ng graba bago natin lagyan ng halo. At sabi nga ni foreman dito ay sapat na to kaya inumpisa na niyang i-level. At ayan si foreman at ang kanyang assistant na si Daniel. At dito nga ay binabasa na nila yung flooring. Dahil handa na nga yung ating halo. So ayan, sa mga hindi nakakaalam, sila daw yung tropang matikas. Wow! At dito nga ay nakagamit tayo ng 5 semento. At ang isang semento dito sa amin ay nagkakahalaga ng 205 pesos. At dito nga ay inumpisan ng buhusan ni foreman yung flooring. At yung buhangin at graba na ginamit natin dito ay tira ko lang yan nung ginawa yung flooring ng tangke ng tubig natin sa farm. Wala din ako masyadong idea sa paggawa ng kulungan ng baboy, kaya puro used materials lang ang gamit natin dito. Para madali lang din alisin, pagbabaguhin na. Mabilisan lang din pala itong paggawa natin ng kulungan. At dito ay nagpuputol na sila ng kawayan para sa bakod ng ating kulungan ng baboy. At yung ginamit naming kawayan dyan ay yung galing lang din sa kulungan ng baka natin dati. At marami din kaming kawayan dito sa farm. At dito nga ay napansin ko yung isang poste na wala ng laman dahil kinain na nga ng anay. Kaya naman pinalitan na ni foreman at gumamit na lang din kami ng kawayan. At dito ay naghuhukay na nga para sa magiging poste at pagkakabitan ng pintuan habang si paring Daniel naman ay nagpuputol ng tire wire o alambre. At nakagamit nga kami dito ng 2 kilo. At dito naman ay inumpisahan na ni paring Adonis at Samuel yung likod na bakod ng ating kulungan at si foreman para sa pintuan. At dito ay napansin kong masyadong mahaba yung putol na alambre na pantali sa kawayan, kaya inulit ko yung ginagawa ng kasama natin. At nagbigay na nga lang ako ng guide niya na paggagayaan ng sukat. At alam nyo naman na pag kayo na mismo yung gumagastos ay masasayangan talaga kayo. At dahil nga nahabaan pa din ako sa putol ng alambre, kaya ako na yung gumawa at sila na lang yung nagtali para na din mas mabilis matapos. At ayun, susubok lang din ako sa pag-aalaga ng hybrid na baboy. At dito nga sa farm ay puro native na baboy ang ating alaga. At ito na yung last na bakod ng ating kulungan. Ay dito ay patayo dahil ito yung sobrang putol natin sa mga kawayan. Kailangan magamit lahat. Sabi nga nila, mas maganda daw yung vertical yung bakod para hindi makasampay yung mga baboy at maiwasan na maipit yung kanilang mga paa. At dito ay tagatansya nga tayo ng pagitan ng bawat kawayan. At iniwan na muna natin sila doon. So dito ay pinapahiran ko ng feeds yung dede ng ating inahin na native para masanay na sa lasa ng feeds ang ating mga biik. At ika-10 araw nila ngayon at bumalik na nga ako sa ginagawang kulungan. Kung mapapansin nyo dito, itong tropa nating si Samuel na dating takot lang sa tao ay skilled na. Marunong na mag-welding, magpalitada, may experience na sila sa paggawa ng bahay. Sila din yung kasama na gumawa sa paupahan natin sa Quezon City. At lahat nga ng mga tropa nating Aita na nandito ay may skill na. Kaya pag bumalik na sila sa lugar nila, ay hindi na lang pagtatanim ang pwede nilang gawin. At dito ay finishing touch na yung kainan ng ating mga baboy. Ang luwang niyan ay 9 inches. So ayun, ang luwang ng ating kulungan ay 2.5 by 3 meters at ang target lang natin na umpisa ang alagaan ay 5 beds. At dito nga ay gumastos lang tayo ng 3,000 pesos sa ating kulungan. At hanggang dito na lang. Subaybayan nyo po ang ating journey sa pag-aalaga ng mga hybrid na baboy. Kita-kits sa next video. Love you all.